kasi even in the House and in the Senate, you always protect the member because of the institution. So hindi mo naman maiiwasan, syempre, like if there is a warrant, you have to respect also the legal processes. Pero may dadaanan yun. Hindi pwedeng, kunyari, Congress is in session, Senate is in session, dadamputin mo yung tao at arrest mo. Pinapasok na lang So talaga may proseso, talagang pinagdadaanan para dyan. Sir Mike, So, kailan- question ko lang, sir. Regarding po sa 18 Marine na hindi po inaksyonan ni Victor Katigbak, sir, ano masasabi niyo po? Katibag. Katibag. Katigbak, sir, yes. Thank you for your help. Hindi, sa ngayon, hindi natin alam mangyari doon sa committee changes. Pero hopefully, ang gusto natin, hindi naman dahil sa 18 Marines lang, pero talagang lahat imbestigahan yung dapat imbestigahan doon sa flood control scandal. Thank you. Okay na, para makapag-promise si Kong. Mali yung ginawa ng Mali. Hindi ko alam yung circumstansya ng pangyayari. But doon sa narinig ko sa debate, pinakita lang pagkatapos nga inaresto. So pagka ang sa Senado kasi in session or kahit ng Kongreso, hindi pwedeng arestuin kagad yung tao. Pangalawa, may proseso. Diba? Hindi pwedeng ang isang international warrant ay isa-serve mo lang sa isang Pilipino kahit hindi sa senador. May pinagdadaanan siyang proseso. Yung binabanggit nilang batas, yung 9851, kahit naman yun kumikilala yun sa proseso ng ating batas. Kung ano yung paano mag-aresto, maging sa korte, di ba? Maging ang ating saligang batas, malinaw ang sinasad ng ating saligang batas na may due process ng lahat sa pag-aresto sa atin, pagtakip sa atin, o kung ano man, no, search warrant na gagawin ang mga law enforcement agencies. Pero since the Senate, I guess it's safe to say that the Senate session has been suspended at the moment kasi we saw former Senate President Soto exiting the Senate complex kanina. Yes. Oo. Would you advise Senator Bato to stay inside the Senate complex? Yes. Sa ngayon, For the yes. record? Yes. To avoid any form of Hindi, kasi sa ngayon, di ba, ang protection niya, ang protective custody niya ay sa Senado, sa Sergeant at Arms. So sa ngayon, hanggat hindi pa malinaw, I would assume na mayroong mga legal na hakbangin si Senator De La Rosa pumupunta sa Korte Suprema. Habat hindi pa malinaw, kailangan muna niyang kunin o maayos muna niya yung proteksyon ng Senado. Yun muna yung sa ngayon na sitwasyon niya. Ngayon, pag nagklaro na yung ng Supreme Court at sinabi niyang you have to go through the process, you have to go through a local court, then that is the only time na pwede na siyang talagang malayang makalabas. Sir, timing po ba yung paglutang ni Senator Bato de la Rosa? Timing sa Senate leadership change doon sa mga pinag-usapan nila. So I would think na isa yun sa mga napag-usapan na kailangan mo nandito. Alam mo, usually yan, ang Senado, hindi naman kailangan may presence physical presence ng tao, nagpipirmahan. Pero siguro dahil naging mainit din yung kanilang pagpapalitan at nanawagan na kailangan may presensya sa loob ng Senado, ito yung nagbunsod din na si mismong Senator De La Rosa magpunta rito sa Senado. Naniniwala ba kayo na kaya siya nagtago talaga dahil may ICC warrant? Ang linaw na nangyari ngayon. No, sa matagal na panahon, marami ang nagsasabi, nagtatago si Senator Bato, ano ba kinakatakutan niya. Pero yung nangyari ngayon ang nagpapatunay na tama si Senator Bato nung simula pa lamang. At recently, sinabi ng mga otoridad na wala daw ICC warrant. Pero ba't siya na-aresto? Yun yung naging problema So, diba? Mas delikado pa nga yun wala palang warrant, tapos dudukutin ka ng isang law enforcement institute o office. Napakasama so naman. nagsinungaling, sir? May nagsinungaling? Hindi ko Na alam walang talaga kasi ICC yung warrant warrant. pares na nakita ko, hindi ko alam kung totoo o hindi. At sinasabi at ang aking ang punto, kailangan dumaan yun sa tamang proseso. Kunyari ako, paparesto ako ng korte, dadaan yun sa mga pulis, di ba? Tapos meron pa nga yung posting Tapos yung abogado mo magpo-post ng bail kung merong bill na inaalaw. May proseso ang lahat sa legal. So may balita din, sir, na meron daw nakaabang na sa Villamor Air Base sa sakyan. Narinig ko rin yun, pero hindi ako makapag-comment dahil wala akong alam na particular. Thank you, sir. Attorney, question po. Trillanes pa yung nag-serve daw. Ha? Si Trillanes pa. Ayun, klaro yun. Hindi naman siya person of in authority, di ba? Hindi naman siya ang ICC personnel dito sa Pilipinas. Kaya yung mga bagay niyan, yung mga nagbibigay ng malaking pagtatanong, ano ba tong ginagawa nila? So possible, sir, na makakasuhan si Senator Trillanes dito sa ginawa niya dahil private citizen siya, naglabas siya ng arrest warrant. Hindi Kung ko, totoo man. alam mo,
kailangan imbestigahan ng Senado. Bakit nandiyan ang NBI? Bakit si Senator Trillanes ang dala? Ano ba yung warrant of arrest na yon? Dapat yan makita, dapat malaman. Kasi yung ginawa nila kay Senator Bato, hindi simpleng bagay. Yung senador, para bang ni-wrestling pa niya, tapos hinabol nila, parang hindi naman ata maganda yun. So safe to say that former Senator Trillanes was consistent from the time na nag-launch siya ng... Hindi ako makapag-komento dahil nga hindi ko alam yung warrant eh. Kasi diba, kung may warrant, papakita mo kaagad sa law enforcement agency para i-effect nila yung gagawin. Lalo ito, isang international warrant, I would think dadaan to sa Interpol. Diba? May ganong proseso sana. Ha? Philippine Center for Transnational Crimes. National crimes, diba? Under that office. Yes. So, yun sana yung nagiging proseso. Tapos bibigay sa PNP, supposedly siguro, kung ano yung agency na mabigyan nila, kung NBI man. Pero dapat may ganong pinagdaanan. But will you also help in challenging the arrest? Kasi I think There are lawyers now. lawyers, but will you help? Will your camp help? Will the Rage camp help? Attorney Yes. Luna, Attorney you? Yes, in fact, sa ngayon lang, nakipag-usap lang ako kay Attorney Topacio, si Attorney Luna nandito para nga gumawa sila ng pagtulong. Although may sariling abogado naman si Senator Bato de la Rosa. Sir, do you think na planado nila ito yung mga nangyayari regarding the impeachment ni VP Sara sa Congress, tapos yung arrest warrant ni Sen Bato dito? Ako simula't-simula pa, planado lahat eh. Yung pagkaka-arresto kay Pangulong Duterte, yun ang nauna. Tapos i-impeach si VP Inday Sara. Tapos lahat ng nagsasalita, aarestuhin. Kasama lang sa lahat eh. Itong isang para bang yung framework nila na walang dapat maging oposisyon, walang dapat magsalita, walang dapat lumaban sa kanila, na sa isang demokrasya hindi maganda. Hindi maganda para sa atin dahil lahat naman tayo eh. Kahit na saan ka magtanong eh, pag tinanong mo sila, anong tingin mo sa nangyari? Tama ba yung pag-impeach kay VP Inday? Ang sagot ng mga tao eh, yung flood control sana ayusin. Trilyon-trilyon na nawala, sagutin nila yun, ano ba yung nangyari? Thank you. Mayo ko attorney, di ba? Nito mga bago yung landscape ng ng proceedings kay VP Ako, Sara. ang inaasahan ko, una sa lahat, hindi pa doon sa impeachment, pero doon sa investigasyon sa korupsyon na nangyari sa ating bansa, yung flood control scandal. Napakalaking bagay noon. Siyempre, malaking bagay din yung kay VP Inday Sara, pero mismo dito sa liderato ng Senado sa nakita natin, ito yung mga tao na titindig eh. So alam natin na hindi nila makukuha yung numero para may impeach si VP Inday Sara. Pero mas malaga para sa atin, hindi yun sa politika eh. Kung sigurado na tayo na hindi may impeach si VP Inday Sara, dapat malaman natin ang katotohanan. Bilang Pilipino, bilang nagbabayad ng buwis, saan napunta yung buwis na binayad namin? Saan napunta yung nakaw? Trilyon ang nawala sa ating bansa. Maraming proyekto na dapat nagawa, katulad ng subway, hindi nagawa. Ito yung gusto nating malaman lahat at ito naman yung galit ng tao. Ito naman yung hinihingi ng taong bayan. Tom, thank you so much. Thank you salamat. Thank you. Kami ngayon, may mga parating na silang mga PDP, mga iba. Tapos ako nagtawag na rin. Kasi kanina, hindi naman namin inaasahan na magkakaroon ng stalemate dito. So it was only now na, although may mga nagsabi na rin na, yun nga, nagkakaproblema. Nagtawag-tawag pa kasi galing kami ng Congress eh. But we got like a statement from Mayor Baste Yes. to Attorney Topacio. Yes. Is he coming over? Mayor Baste? Yes. Hindi. Nanawagan siya, of course, no, peaceful assembly dito to support Senator Bato and the Senate institution. Pero si Atty. Topacio will be coming here. Depende. Tingin ko magka-camp out yung iba. Pero ako naman, walang problema. Kung kinakailangan para matulungan din yung Senado, matulungan Senator Bato, gagawin namin yun. And in fact, nakita nyo naman na slowly nagdadatingan na rin yung mga tao. Kasi nagkabiglaan din kanina eh. Dahil lang inaasahan nga yung impeachment vote sa Kongreso. Tapos wala pa sa atin. Sir, anyway, reaction naman natin sa congressman. Na-transmit na rin yata. Yes. Impeachment for VP. Yes. Comment lang natin dun, sir.
Well, of course, part yun ng naging proseso ng Kongreso. Pero from day one, di ba, sinasabi ko naman, hindi ako naniniwala sa impeachment na yan, politika yan. Ayaw lang nila na may Inday Sara na tatakbo sa 2028. Kasi kung titingnan mo yung lahat ng mga nangyayari, sinasabi nga pagka tinimbang mo yung korupsyon sa flood control na trilyon-trilyon, hanggang ngayon walang nakukulong, walang naimbestigan. And all of a sudden, meron kang isang kaso na ang kaso mo naman pending pa sa COA. Pagkatapos yung ibang departamento, ang daming disallowed, suspended, na bilyon-bilyon kumpara doon kay kaso nila BP Inday. So parang ang pangit tingnan na politika para sa akin. Kaya nga sinasabi, baka imbis na intindihin nyo yan, intindihin nyo muna sana yung problema natin dito sa krisis. Kung nare-recall ninyo, kahit na si Pangulong Duterte, nung panahon niya na presidente siya, in-impeach or gusto nilang i-impeach si Vice President Leni Robredo. Ang sabi niya, huwag niyong gawin yan. Kalokohan yan, may mandato yan taong yan. And kasama din doon yung kaguluhan. Kasi di ba pag nag-govern ka, ayaw mo nang magulo. So ngayon, polarize. Sa Kongreso, kahit na papano, merong mga, ilan ba, 25? 26, tapos may 9. Abstain. So yung 35 na yan, kasama na namin yan. Dati wala sila, buong board na ng Kongreso, kayo nagkaroon ng bloke na makakasama namin sa oposisyon. Sa Senado naman, nakita natin nag-leadership change. So, ibig sabihin nito, kung boto lang at boto pag-uusapan, wala akong nakikita na makukuha pa nila yung boto na yon. Pero, siyempre, respetuhin natin na sa Ligang Batas, dadaan dyan sa prosesong yan. Yun lang, ang importante para sa akin sa ngayon, ay yung flood control scandal na makita na natin talaga yung totoo. Matawag yung mga taong na involved doon sa flood control scandal dahil yung trilyon-trilyon. Yung isa lang ang kaso na na-involved sila ES Bersamin, 8 bilyon kaagad yun eh. Yun ang dapat nating malaman at yun ang dapat makita ng taong bayan. Sir, Senator Bato. Narinig ko siya, may kausap ako isang senador. Pero hindi ko, tinanong lang niya, si Mike ba yan? Ganun lang. Message po, sir, sa kanya. Right now. Well, Senator Bato, magpakatatag ka lang. Tibayin mo yung sarili, kasama yan sa laban, kasama yan sa paninindigan mo bilang isang senador, yung mga paninindigan mo para bilang miyembro ng oposisyon ng Senado. At kailangan sa magpakatatag para dyan, siyempre, magpakaingat din. At saka kay Senator Bato, siguro mas mensahe ko pa sa kanya na tama ka. Magmula pa ng simula. Nung sinasabi ng mga tao, niluloko ka, sinasabi kalokohan, sinasabi takot ka, o sinasabi kung ano paman, ngayon napatunayan ng taong bayan na totoo yung mga sinasabi mo at yung pagtatago mo dahil totoo yung threat sa'yo. Sir, with the leadership change sa Senate, do you think makakapag-convene pa for impeachment court? They have to. As part of the constitutional process, kailangan pa rin nilang gawin yun. Pero kung tatagal ba yan, magboboto ka agad, syempre, andyan na yung numero, nakita na natin eh. Yung numero yan, tingin ko, pagka ang tanong ay impeachment, mas tataas pa kaysa sa numero na nakita natin ang samahan nila sa ngayon. Sir, how about for Senator Bato's case? Do you think the leadership change will help this case? Itong looming Yung arrest? kaso kasi ni Senator Bato, syempre, kaso yun eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung kaso na yun. Pero ang importante sa akin, yung due process, yung proseso. Kasi hindi pwede talaga para sa akin yung nangyari kay Pangulong Duterte na bigla na lang siyang inaresto, hindi dumaan sa korte, walang warrant of arrest, bigla na lang siyang inilipad. Yun ang tingin ko malinaw dito na kahit papano ang Senado ngayon tumitindig para sa kanya. Tumitindig bilang demokratikong institusyon ng ating bansa. At inaasahan ko rin sana ang Korte Suprema maglabas ng malinaw na batayan tungkol dito para maklaro na sa lalong madaling panahon itong mga pangyayaring to at wag nang maulit muli sa isang Pilipino, sa isang senador, siyempre higit sa lahat bilang Pilipino na dapat kung may paglilitis, yung mga presidente nga si ERAP, si GMA, dito nilitis, dito ikinulong. Dapat ganun din sana yung maging proseso natin dito. Thank you. Thank you. Thank you. Hindi tayo nagkakagulo ng ganito. Ngayon, huwag na rin po tayong nagpapalabas ng mga hindi totoong mga panukala. Ano po, katulad ng proposed resolution number 395 na inintroduce nila Senators Pangilinan, Vicente Soto, Pampilo Lacson, Risa Hontiveros, at saka si Bam Aquino. Itong resolution na to, ang title nito is Expressing the Sense of the Senate.
Ilan lang sila, hindi sila Senate. No? Pero that is misleading already because it gives you a sense na it is the sense of the Senate as a whole. So that's misleading. So ulitin ko, expressing the sense of the Senate, urging Senator Ronald Bato de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. Hindi ba yun ang ginagawa ni Senator Bato? They have filed or they are filing a petition for the issuance of a writ of amparo para malinawan, no? Dapat ito talaga dapat yung pag-usapan sa korte, hindi ganitong pwersahan pagkatapos isasakay nila sa eroplano at ililipad nila, kikidnapin nila ng tao katulad ng ginawa nila kay Presidente Digong. Ngayon dito sa resolution na to, marami silang sinight na provisions ng Constitution na hindi applicable or wrongly cited. For example, sinight nila, akala niya na the Philippines is a democratic and republican state. Totoo po yun. Sovereignty resides in the people. Yun po, sinight nila yung Article 2, Section 1. Sinight din nila yung Section 1, Article 11, that public office is a public trust. And that all public employees must be accountable to the people at all times. He is not being unaccountable. Ang gusto lamang niya, kaya ayaw niya magpa-aresto is so that his rights to due process will not be violated. Article 3 of the Bill of Rights of the Constitution guarantees due process of law and equal protection of laws. Bakit ayaw nilang bigyan siya ng pagkakataon na dalahin sa korte yung usapin na ito at korte ang mag-decide? In the first place, korte lamang ang pwedeng mag-decide kung ang isang Pilipinong ay ide-deport, i-surrender mo sa foreign authorities. Korte lang po. Walang kahit sino, kahit presidente ng Pilipinas, hindi pwedeng ipag-utos yun legally. Ano po? So whereas Article 8, Section 1 of 1987 Constitution vests judicial power in the courts. Totoo po yun. To settle all controversies. Totoo po yun. Now, whereas Article 7, while granting legislative power and institutional privileges to Congress, it does not authorize the Senate to provide sanctuary, immunity from arrest, and so-called protective custody to any... Asan yung kabila nito? Kabila. Ayan. Okay. Beyond the constitutionally recognized parliamentary immunities expressly provided therein. Constitution provides only limited privileges. Sabi nila, whereas Article 6, Section 11 of the Constitution provides only limited privilege from arrest for senators and members of the House of Representatives, while Congress is in session for only for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, clearly indicating that no blanket immunity or protective custody exists for grave offenses or proceedings authorized by law. Alam po ninyo itong provision na ito applies only kung yung pinag-uusapan nating congressman o senator already been convicted by final judgment ng korte. Hindi yung meron po bang kaso si Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa ating bansa? Meron po ba siyang kahit isang kaso pending ngayon tungkol dito sa mga inirereklamo nila? I don't know of any case. So this does not apply. Whereas, neither the Constitution nor the rules of the Senate contain any provision authorizing the Senate to grant protective custody, institutional refuge, or immunity from lawful arrest and surrender processes pursuant to existing laws, treaties, international cooperation. Whereas, Republic Act 9851, otherwise known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, was exclusively vests exclusive original jurisdiction over offenses punishable under the Act
in designated regional trial courts, thereby affirming the primacy of the judicial process in resolving questions of criminal liability. Ganun pala bakit hindi nyo dalhin sa korte? Bakit pinipwersa ninyong arestuhin? Why don't you just give him the opportunity to go to court para walang gulo? Huwag ninyong i-violate yung kanyang karapatang pantao. Whereas the Senate has historically respected judicial and prosecutorial processes involving its own members and former officials, including the voluntary surrender and judicial submission of late former Senator Juan Ponce Enrile, the resort of legal remedies and proceedings by former Senator and now Congresswoman Leila de Lima, and the judicial recourse undertaken by Senator Antonio Trillanes Deport. Convicted po sila by our own courts. Convicted by final judgment that does not apply to Senator Ronald Bato de la Rosa. Whereas, adherence to lawful processes and voluntary submissions to judicial authority strengthen democratic institutions, reinforce constitutional accountability, and uphold the principle that no public official is above the law. Then let him go to court. Give him the opportunity to go to court. Let our local court decide, dadalhin nyo ba siya sa Hague o hindi, may jurisdiction ba sa atin ang ICC o wala. Let our courts decide. Huwag ninyong ilagay sa inyong kamay ang ating batas na basta kayo manghuhuli. Lulusubin ninyo ang Senado na which is a constitutional institution. I-disrespect ninyo. Pagkatapos gusto pa ninyo kayo pa ang panigan ng taong bayan na akala mo kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Now therefore, be it resolved, as it is hereby resolved by the Senate of the Philippines, to urge Senator Ronald Bato de la Rosa to voluntarily surrender to the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws. He can very well do so even without surrendering. There is no legal basis for him to surrender. Wala pong kasalanan si Senator Bato. Walang kaso. Kasuhan nyo muna dito sa Pilipinas. Patunayan nyo munang nagkasala siya. Then usigin ninyo ng katulad ng ginagawa ninyong pag-usig ngayon. Bakit si Bantag hindi nyo hinahanap? Bakit yung mga ibang mamamatay tao hindi nyo hinahanap ng ganito? Kagagaling nyo. Ibang dito lang si Bantag sa paligid Resolved further that the Senate reiterates that it possesses the constitutional or statutory authority to provide protective custody and sanctuary from lawful arrest, surrender, and judicial processes. Wala pong kasalanan. Si Senator Bato, tama po ang ginagawa ng ating Senado in protecting him, at saka hindi po cuddling or harboring a fugitive. Hindi pa po fugitive si Senator Bato. Fugitive only in your eyes but not under the law because he's never been charged of any. Wala pong complaint, walang reklamo. Yung mga nagre-reklamong yan di pumupunta sa ICC. Bakit hindi kayo dito sa korte natin magreklamo? Huwag niyong bastusin ang ating mga mahistrado, ang ating mga huwes. We have very good judges and justices. Sir? Okay? Sir, hindi lang kami ng reaction dun sa lumabas na po yung authenticity ng ICC warrant na galing po sa Alam niyo, kahit na authentic pa yung ICC warrant, uulitin ko, I've said this many times before, sa papel, yung sa Pilipinas, papel lamang yung ICC warrant. It is nothing but a mere scrap of paper, pwedeng gamiting toilet paper. It does not prove anything. You know, the proper thing for them to do para mabigyan ng visa, yung ICC warrant na yan, dalhin nyo sa korte, sa regional trial court. Kasi yung regional trial court is the competent judicial authority na sinasabi sa Rome Statute. Dalhin nyo sa regional trial court, doon kayo mag-apply na bigyang visa dito sa Pilipinas yung ICC warrant. Pagkatapos ng due process, pagkatapos ng hearing, then mag-i-issue ng warrant kung kailangan ang ating local courts at yung warrant ng ating korte ang ipapatupad. Hindi yung ICC warrant. The ICC warrant, I tell you, is nothing.
sir, ginawa yung In addition sa binabanggit mo, Yeah, sa akin. General mentioned about a resolution signed by 5 members of the Senate. What if the majority of the senators, nasa majority ngayon, they created their own resolution signed by 13 members of the Senate? Ano ngayon ang mangyayari? May pinirmahan ngayon, may ginawa si 5 senators from the minority, may ginawa ngayon si majority na 13, which is technically yun yung tinitig kasi number games pa yun ng resolution, general, di ba? Actually yung kanyang protective custody was approved by majority of the Senate. Okay? Itong sabi ko nga, palaging misleading ang ginagawa nila. They want to mislead the people because there are still, meron pa tayong mga kababayan still addicted to their lives. Still addicted to their misleading ways. Kasi hindi totoo itong mga pinagsasabi nila dito sa kanilang proposed resolution. Sinabi ko na sa inyo, they are misleading, they are untrue. No? Hindi po